Muling umarap sa Senado si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos siyang magbalik bansa kahapon. Inibitahan si Bunoan para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay sa flood control scam. Live mula sa Senado nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, paano sinimula ni Senator Lacson ang pagpapatuloy ng hearing kanina? Jiggy, simula pa lang ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang alauna ng hapon. Mainit na agad ang chairman ng committee ito na si Senator Ping Lacson at agad niyang pinasaringan ang mga anyay ng gugulo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At sinabihan niya yung mga nagsasabi daw na inutil yung pagdinig ng committee ay hindi lamang insensitive kundi insulto sa mamamayang Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag na yan ni Senator Ping Lacson, Jiggy. As the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Jiggy, gate pa ni Senator Lacson, wala sila kahit sinong pinotektahan sa 8 pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At inisa-isa rin niya yung naging achievements nung past 7 hearings ng Blue Ribbon Committee. Kabilang na dyan yung pagsisiwalat ng umunoy pang-aabuso at mga korupsyon sa mga flood control projects at sino yung mga taong nasa likod ng mga ghost flood control projects. Jiggy. At Mayan, anong nangyari sa pagharap ni Secretary Bunoan kanina? Nasagot ba niya yung mga aligasyon na iniba niya yung mga coordinates ng mga flood control projects? Yes, Chigi, nagpaliwanag siya na nung panahon kasi na isinabmit nila yung mga coordinates sa Office of the President noong August 2025, aminado siya na nagmadali sila, may time constraints. Kaya talagang dumipende na lang siya and he relied dun sa data na ibinigay sa kanya ng mga tao sa kanyang departamento. Kasama na nga dyan yung namayapang si Yusek Catalina Cabral. So ano ba yung isinabmit nila? Ang nasubmit kasi nila, Jiggy, na coordinates ay yung MIPS. So when you say MIPS, yan yung mga coordinates na nailagay sa plano para doon sa isang, for example, flood control project. When in fact, dapat ang nasubmit daw kasi, sabi nung ngayon, yung leadership ng DPWH, dapat yung actual coordinates kasi doon mismo nakalagay kung saan itinirik mismo yung infrastruktura. So dahil nga dyan, nakita nila nung in-inspect na nung current DPWH leadership, merong difference talaga, Jiggy, na 500 meters hanggang around 2 kilometers. So for example, nakalagay yung ganitong coordinate sa isang flood control project sa Nagilian, wala siya doon. Pero nung naghanap sila, 2 kilometers away, nandoon yung flood control project. So ang nangyari tuloy, Jiggy, 337 out of 416 na umano'y ghost flood control projects, mali-mali yung coordinates. Kaya ang tanong dyan ng mga senador, teka muna, kung mali-mali yung mga coordinates, di ibig sabihin, posible din na dumami yung nasa listahan ng ghost flood control projects. Kasi again, Jiggy, paliwanag ko lang, kung mali yung coordinates mo, tapos pag pinuntahan ngayon yan ng mga inspector, wala yung proyekto doon. When in fact, may project naman pala, pero kilometers away from the original coordinates given to the Office of the President. At bukod pa dyan, Jiggy, kinumpronta na rin ng mga senador. Si dating Secretary Bunoan, kaugnay doon sa sinasabing 2.25 billion pesos umano na naging kickback niya sa mga ghost flood control projects. Pakinggan natin yung bahagi ng hearing na yan. No, but this is very clear na meron kayong allocated amount at nagsasubmit sila ng project sa inyo at binibigyan kayo ng kickback. Wala ho 10%, 15%, and pag sinuma ho natin lahat yan, aabot yan to 2.2 billion pesos. I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. At Mayan, isa sa mga inaabangan din yung sinasabing ugnayan nila Curly Diskaya at dating Speaker Martin Romualdez sa isang property sa yung malaking bahay na tinutukoy na binili umano ni Diskaya bilang front. Ito ba yung natalakay dyan?
Yes, may dalawang witness na umattend, pinangalan ng Joy at Maria. At sinasabi nga nila na January 2023, sila pala yung staff ng dating tenant ng isang bahay sa South Forbes, sa may Tamarin Street. At kinuwento nila, January 2023, nang paalisin sila dyan sa malaking bahay na yan sa isang posh subdivision sa Makati dahil meron na raw bagong nakabili. And by February 2023, di umano, nakausap nila ang kontratistang si Curly Discaya. At di umano, dahil nga nangihingi sana sila ng extension na wag muna sila agad paalisin kasi napakarami daw gamit sa loob ng bahay na yan. Kaya ang sabi daw nila, baka pwedeng pakiusapan yung bagong nakabili ng bahay na yan. At sinabi daw ni Curly Discaya na ang bagong nakabili ng bahay na yon sa may South Forbes ay si dating Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin itong pahayag nila. And he also mentioned to us na contractor ako dito Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Aminado yung dalawang witnesses na yun, Jiggy, na nung una daw nilang nakausap, yung sinasabing contractor, hindi nila alam na si Curly Discaya yon. Not only until last year, nung napanood na nila sa TV about sa flood control mess, nakita nila na si Curly Discaya pala yon. So, para sigurado, Jiggy, ang ginawa ni Senator Ping Lacson, pinaturo niya kung yan ba talaga yung Curly Discaya, nandito ba siya sa loob ng hearing na ito. At tumayo yung dalawang witness, lumapit at tinuro positive kay Curly Discaya. Pero ano bang naging tago ni Curly? Hindi niya inamin na may kinalaman siya dyan sa bahay na yan. Ang sinasabi nga niya, una, wala siyang transaction doon sa dalawang witness. Hinamon pa niya, tanggalin daw yung mask para makilala niya. Pero sinalagyan ni Senator Ping, hindi pumayag si Senator Lacson na tanggalin yung mask. At pangatlo, hindi pa rin daw nakakapasok si Curly Discaya doon sa sinasabing mamahaling subdivision na South Forbes. Wala rin daw siyang nabiling bahay doon. Ang kaya lang daw niya o afford lang daw niyang bilhin na lupa at bahay ay sa Pasig dahil mas mura nga raw doon. Samantala, nagsalita rin yung kampo ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabi nga nila, physically at logically impossible dahil pahayag lamang daw yan ng staff ng dating tenant ng nasabing bahay. Wala raw kasamang mga dokumento para i-back up yan, kasama na dyan yung kung may nabayaran ba, may resibo ba, may kontrata ba, walang ganong na ilabas yung dalawang witness na yan. So yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mel Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.